Hello mga ka-YouTubers, DIY dyan. Eto na naman po tayo sa ating topic na battery, sealed battery to. Ayan. So mga gantong klaseng battery ay mostly ginagamit sa electric pan, solar electric pan. So ito, meron tayong dalawang, i-compare natin itong dalawa kung anong maganda. Halos parehas lang ng cycle used, parehas, tapos yung standby, parehas. Yung initial current lang, less than. Ang magkakaiba sa kanila yung initial current. Ito, kailangan mga less than siya, ganun. Pero mas maganda yung nakalagay dyan, mas mataas na amperahe, katulad nito, kasi 1.2, 1.3. Ito, mas okay to. Ito yung ma-recommenda sa inyo, kasi ito, kaya nilagay yan dyan, kasi ibig sabihin dito, mas mababang amperahe na charger ang gamitin nyo, mas matagal mag-charge, mas maganda para sa gantong klaseng battery. Para hindi dali masira. Yung life cycle niya, hahaba pa ng gusto. Yan mga ibig sabihin dyan. Kasi pag nag-overcharge yan, yung ganito, wala mga BMS to, kaya masisira siya kaagad, Lods. Yan lang mo naman sabi ko sa inyo, mga ka-YouTubers. Tsaka sana naintindihan nyo yung mga sinasabi ko. Piliin nyo yung mas mataas ang initial current niya sa pag-charge. Kasi pag kasi pag nag-overcharge dito, yan masisira na yan. So, mostly ng mga charger natin may matataas ang amperahe kasi gusto nating mabilis mag-charge. Pero hindi para dito. Kasi yan ginagamit sa lithium ion, tsaka lithium phosphate, mga ganon, LiPo4, mga ganon. Basta ganon ang pang fast charging, hindi katulad dito sa lead acid, mga sealed battery. So yan lang muna masasabi ko mga Lods. Maraming salamat, pero don't forget to subscribe my YouTube channel kasi wala namang bayad dyan. Hindi naman katulad sa Facebook na may bayad. Konting tulong lang. Tsaka pakishare na rin kung yung mga gustong gumawa ng project, tsaka pipili ng mga gantang materialis. I-explain ko sa inyo, comment lang kayo sa baba para malaman nyo. Maraming salamat. Bye-bye. Thumbs up na lang po.